Tanong ng mga karamihang OFW like me na meron ba tayong makukuha sa OWA once mag-for good o di kaya mag-retire tayo ng mga OFW sa Pilipinas. Welcome back puli kabayan, this is Dads from Dads Info TV na isa pong OFW dati po sa UAE, sa Dubai pero andito na po ako ngayon sa Canada. Kung bago ka pa lang sa ating channel kabayan, please consider to subscribe naman. Paki-like at paki-hit na notification bell kabayan para lagi kang ma-notify once I uploaded a new video patungkol po sa mga OFW at buhay OFW dito po sa Canada. Okay, so ito ang madalas na tinatanong sa akin ng mga kapwa ko OFW. As a vlogger, lagi po sila nagtatanong sa akin. Ganito po ang kanilang katanungan. Sir, meron ba ako o meron ba tayong makukuha sa OWA once na mag-for good tayo o mag-retire ng mga OFW sa Pilipinas? Ang sabi pa nga ng iba, ano ba ang silbi ng OWA, sir? Kung ikaw active or non-active member sa OWA. Ang sabi pa nga ng iba, mga OFW, wala namang silbi ang pagbabayad ko sa OWA kasi wala naman daw silang mapapala o di kaya wala silang nakukuha o wala silang pakinabang sa OWA. In short, hindi sila naka-avail ng mga benefits sa OWA. Kasi yung iba, matagal na daw nagbabayad, medyo, kumbaga nagtatampo na sa OWA kabayan kasi wala sila nakukuha, naiinggit sila dun sa mga kababayan natin na nakaka-avail sa OWA. Well, maswerte ka kabayan kasi hindi mo dinanas ang dinanas ng mga kapwa natin OFW. Pero lingid sa ating kaalaman kabayan, ako mismo ang magpapatunay nito na marami po, maaari ka maka-avail sa OWA. Okay, ako po mismo magpapatunay ito kabayan dahil during pandemic, twice po ako nakalibre ng hotel, dyan po sa Cebu, dyan po sa Malate, libreng bus transportation papunta sa hotel at saka pabalik sa airport, libreng pagkain sa airport, at 2 beses po ako nakalibre ng ticket kabayan from Cebu to Davao, Manila to Davao kasi twice po akong nagbakasyon during pandemic. Ang kulit, during pandemic, twice po ako nagbakasyon kabayan. Kaya naman, para sa akin, sulit na sulit talaga ang binabayad ko sa OWA worth 20 US dollars or katumba sa piso is 1,400 pesos. Good for 2 years ito kabayan ha. Okay? Akala kasi ng mga ibang OFW kabayan, ang OWA ay parang SIS, GSIS, o kaya SSS na merong pensyon once na mag-for good o kaya mag-retire ng isang OFW sa Pilipinas. Well, kabayan, hindi po ganun, okay? Diyan po kayo nagkakamali. Hindi ganyan po ang OWA. Wala pong pension sa OWA. Kabayan, well, bago ko po sagutin ang mahalagang katanungan, mahalagang question na yan, based on my own experience, kung meron ba tayong makukuha sa OWA once na mag-retire. Okay? So, bakit hindi mo natin alamin kabayan kung ano ba itong OWA at ang mandato ng OWA. Okay? Ang OWA kabayan ay isang attached agency under DMW o Department of Migrant Workers na may mandato para pangasiwaan ang kapakanan o welfare ng mga OFW na kagaya mo o maaaring ikaw at nagbibigay tulong sa mga OFW, protections at ayuda sa mga member nito ng mga OFW o kahit hindi member kabayan ay tinutulungan ng OWA habang sila nagtatrabaho abroad. Okay? Kabayan, para sa akin ang OWA ay para itong car insurance. Okay? Parang car insurance to kabayan kasi once nang mabangga ka, okay, mabangga ang kotse mo or kaya ikaw ang nakabangga, ay pwede mo i-claim, di ba? Nagki-claim tayo sa ating insurance during the validity period ng ating insurance. So, ganun ang OWA kabayan. Okay? We avail benefits, maaari tayong mag-claim just in case na ma-injury tayo o kaya ma-accident tayo while working abroad. Kaya dapat we have to renew once na ma-expire ng OWA natin every 2 years kasi ang validity ng OWA kabayan. So, dapat i-renew mo yan. Okay? Bakit in 2 years?
dapat natin i-renew. Kasi karamihan sa mga OFW ay merong 2 years employment contract abroad. So, make sure na valid ang ating OWA membership. Now, kung ma-extend ang kontrata mo, like me, 17 years ako dati sa Dubai. So, every 2 years ako nagbabayad ng aking membership sa OWA through OWA mobile app, kabayan. Okay? Now, how to avail the OWA benefits while working abroad, kabayan. Okay? Ito ang sinasabi ng karamihan, wala daw silang na-avail, kailangan pa daw maging distress. Well, very simple lang, kabayan. Just visit owa.gov.ph, kanilang website, para malaman ang iba't ibang programa at serbisyo ng OWA. So, in this video, kabayan, ating pasadahan ng konti, okay? Para malaman natin iba't ibang serbisyo ng OWA, kasi masyado madami ito, kabayan, at malalim. Okay, malalim. At para na rin ma-address natin talaga yung tanong natin mga kabayan na karamihan sa kanila, ng mga OFW like me, kung meron ba daw tayo makukuha sa OWA once na mag-for good o mag-retire na tayo ng mga OFW sa Pilipinas. So, ayan po, kabayan, ang tila pong bisitahin ang owa.gov.ph. So, as of April 2024, ang membership po ng OWA, yung rate is nasa, yung conversion po ito dati, kasi ito nasa $25 pag kinonvert sa peso, more or less nasa 1,396.25 peso o more or less nasa 1,400 pesos, kabayan. Now, kung kayo po ay nasa abroad, while working abroad, at gusto pong maka-avail ng mga programa at serbisyo ng OWA, kabayan, napakasimple. Punta lang po tayo dito sa OWA website mismo at pumunta po tayo dito sa section na to, Program and Services. Okay? Unahin po natin ang social benefits. Napakarami pong benepisyo na ating pong maaring ma-avail, kabayan, while working abroad. Katulad na lang po nitong social benefits. Okay? So, kabayan, sa tingin ko, kung hindi ka pa nakapag-avail nito, edi maswerte ka. Kasi hindi mo naranasan ang kagaya nito. Disability and dismemberment. Now, sino ba pwede maka-avail na disability and dismemberment? So, itong disability, kabayan, kung nagkaroon ka ng kapansanan at yung dismemberment ay yung parang naputulang ka ng anumang bahagi na yung katawan while working abroad. So, kung hindi mo na-avail nito, well, maswerte ka. Okay? Pero, syempre, hindi natin hawak ang panahon. Kaya, mas maganda, mas maigi, alam mo na mayroong ganitong programa. Sino ba ang pwede maka-avail? A member is entitled to disability/dismemberment benefits up to 100,000 for injuries sustained due to accident while working abroad, kabayan. Sino ba maka-avail? Well, yung lang pong mga active OWA member ang qualified sa programa. Kaya naman, kung expired ang OWA mo, huwag po kayong maghihinayang mag-renew natin membership. Kasi hindi natin alam kung ano ang mangyayari sa atin while working abroad. Okay? So, ano pa ibang mga programa? So, ang susunod po, kabayan, is death and burial. So, sino po ba makakatanggap nito? Siyempre, kung tayo mga OFW ay nasawi while working abroad, ang ating mga dependent o yung beneficiary natin, yung immediate family, ang makakatanggap nito. Yun isang bagay na nakakalungkot. Makakatanggap ka na ng pera, patay ka naman. So, ayon po dito, death benefits. Insurance benefit to survivor of disease. Ibig sabihin, yung mga kapamilya o OFW who are active members, dapat active at the time of death. Beneficiary is entitled to 100,000 for the death due to natural causes, kabayan. O di ba? Hindi na masama. 100,000 samantalang binabayad natin is nasa 1,400. Pero hindi natin ninanais na ganito ang mangyari sa atin. At kung naman ay namatay at 200,000 naman for accidental death. Kung ikaw ay namatay, ang isang OFW namatay sa isang aksidente. At bukod pa dyan, kabayan, ay makakatanggap pa ng 20,000, okay, para po sa burol na isang OFW. Okay? Ang susunod naman ay
Social Medical Assistance for OFW o ito yung MedPlus Kabayan. So ito ay dinesign para sa mga supplemental medical relief for active OWA member at the same time, member din siya ng Pag-ibig. Okay? Meron siya makukuha up to 50,000 pesos kada membro. At ang susunod ng kabayan ay Welfare Assistance Program para ito sa mga active OFW or OFW Qualified Dependent kapag halimbawa ay nakaranas sila ng mga calamity, yung mga nakaraang bagyo, di ba, sa Pilipinas ay meron po mga kabayan natin na OFW at ang kanilang mga dependent na naka-avail ng ganitong klaseng programa. Yung mga affected by natural calamities, kagaya ng typhoons, earthquake, heavy flooding, at etc. kabayan. Pero dito wala po nakalagay na amount ha. Okay? So ang susunod po, at para naman po sa scholarship kabayan, maaari tayo maka-avail while working abroad para po sa ating mga dependent. Ang makakuha nito kabayan ay yung kapatid. Okay? Kapag ang isang OFW ay single, wala pang asawa, maaari yung isang kapatid niya at anak ng isang OFW. Isa lang po ang maka-qualify per family. Ang una po dito ay yung ADSP. Okay? Meron po itong 60,000 kabayan per year. Ako mismo ang magpapatunay nito kasi yung anak ko ay napabilang po sa ADSP scholarship ng OWA Region 11 at meron po siyang natatanggap na 60,000 per year. Okay, hindi buong 6,000 makukuha, hati-hatiin po yan, depende po sa kung ilang semester yung kanilang school year. Halimbawa, pag 2 semester, edi 30,000 kada semester. Kapag tatlo naman, edi saan ako kasi tatlo, okay? So, mayroon siya matatanggap na 20,000 kada isang semester. Okay? Tandaan, mayroon po niyang qualifying exam mula po sa DOST. Kapag hindi naman nakapasa ang anak mo, kapag medyo mababa ang grado, ay maaari kayo dito sa ODSP. Okay? 20,000 per school year. Hanggang makagraduate po ito kabayan na tandaan po, ang scholarship ng OWA ay walang tigil po yan until makagraduate. Ang importante, wala po silang bagsak na grado. Dito, wala pong qualifying exam para po ito kabayan sa mga OFW na kumikita ng mababang sahod. Okay? At meron din sa ILAP, Education at Livelihood Assistance for Dependent of Deceased OFW. Ito naman kapag isang OFW ay namatay, maaaring bigyan ng education scholarship yung kanilang dependent. At the same time, meron ng livelihood kabayan para naman may taguyod ng naiwan na pamilya ng OFW. Okay? Yan po ang ILAP. Ang susunod po na maaari tayong ma-avail kabayan sa education and training program ng OWA ay para po sa ating mga kabayan na seaman. Ito po ang tinatawag na Seafarer Upgrading Program. So ayan, maganda po ito kabayan, lalo-lalo na sa mga kapwa natin ng mga OFW na seaman na bago sumampa. Yung sasampa pa lang, naghahanap ng mga employer sa Pilipinas, ay maaari sila maka-avail ng ganitong programa, ganitong mga upgrading training kabayan. So ang Seafarer Upgrading Program is a short-term training program for seafarers consisting of a maximum amount of 7,500 per upgrading course. Accredited po ito sa Maritime Center o yung Marina. Para po ito sa mga OFW na seaman na bago sumampa sa kanilang bagong employer o bago sumampa sa barko. So ang panghuli kabayan sa education and training program ng OWA na maaari nating ma-avail ay itong short-term training programs for OFW para sa ating na OFW at para sa ating mga dependent. Ayan. So ano ba itong short-term training programs for OFW and dependent? Kabayan, isa itong vocational, okay, na program. Ganito po yun. Skills for Employment Scholarship Program, a short-term. Short-term po ito kabayan na ang minimum ay 6 months, ang maximum naman ay 2 years training program. So, vocational po ito. Mag-aaral ka, 6 months minimum, a maximum of 2 years program kabayan na meron po makukuha na amount
14,500 na kahit anong vocational course basta accredited ito ng TESDA. Maghahanap kayo ng mga school na accredited ng TESDA, pati yung Marina o kahit any government training institution. Kabayan, naka-avail po ang aking misis nito kasi kumuha po siya ng 6 months training course para po sa caregiver. Malaking tulong po ito, kabayan, pandagdag tuition para sa ating mga OFW, kahit ikaw mismo na OFW, ikaw o ako, pati yung mga dependent natin, kabayan, ay eligible din na mag-apply sa programang ito. At tuloy po tayo sa ibang programa. At ang kasunod po, kabayan, na programa itong Repatriation Assistance Program, which is madalas nangyayari ito sa Middle East. Okay, galing po ako sa Middle East, kaya alam ko po ito. Kasi maraming mga Pilipino doon na inabuso ng amo, sinasaktan, tumatakbo doon po sa OWA, okay, at nagpapasaklolo. Kaya po naman, nariyan po ang repatriation program, pati yung may gera din sa sa Israel at yan sa Gaza. Okay? Napaka-importante po ng repatriation assistance program, kaya diyan po napupunta ang ating mga binabayad, kabayan, na membership. Now, mabalik tayo sa tanong ng mga karamihang OFW like me. Meron ba talaga tayong makukuha sa UWA once mag-retire o mag-for good ng isang OFW sa Pilipinas sa haba-haba ng kanilang pagtatrabaho abroad? Well, kabayan, dito na po papasok ang reintegration program ng OWA. Para ito sa mga OFW na nag-for good na o nag-retire na sa Pilipinas. Okay? Ito ay isang business program, kabayan. Okay? May kasama itong training na inaalok ng OWA. Pero kung ang hanap mo ay outright cash, okay? Kung cash ang hanap mo, well, meron naman tinatawag na rebate. Ang tawag ito, kabayan. Tara, atin itong pag-usapan. So, itong programa ito, kabayan, ang maaaring makakatulong sa iyo. Reintegration program. Okay? Hindi po ito cash, kabayan, na outright makukuha nyo. Unlike doon sa rebate na pag-uusapan natin later on, ito po, kabayan, ay isang business program na meron ding training. Okay? So, unahin natin, kabayan, ang Balik Pinas, Balik Hanap Buhay program. Para po ito, okay? Para po ito, kabayan, sa mga OFW na na-repatriate o yung mga OFW na distress, kabayan. So, ayan, kabayan, ang package po ng livelihood support or assistance na pinoprovide po para po sa mga OFW na distress o displaced. So, ano ba itong distress at displaced? Ito yung, kabayan, ng mga inabuso ng mga employer o yung mga hindi nakatapos ng kanilang kontrata. Meron silang makukuha na puhunan na worth 20,000 para makapag-umpisa ng kanilang hanap buhay. At kung ikaw may isang OFW na maswerteng OFW, okay, na gusto na mag-for good o magretiro sa Pilipinas at balak magnegosyo, ang programa na ito ay para sa iyo. Okay? OFW Enterprise Development and Loan Program. So, ayan, Overseas Filipino Workers Enterprise Development and Loan Program or OFW EDLP. Ang programa ito, kabayan, yung OWA ay nakipag-tie up sa Land Bank of the Philippines. Okay, kasi Land Bank kasi ang magpapautang nito with partnership with OWA. Ang OWA naman, ang gagawin ay gagawa sila ng mga training packages para sa mga OFW, iti-train nila kung paano gumawa ng mga negosyo o yung mga gustong magnegosyo, gustong mag-franchise. Ang OWA po ang mamahala. Pero financially, ang magbibigay ay yung pong Land Bank of the Philippines. Para ito, kabayan, maganda ito para sa mga OFW na gusto magretiro o kaya mag-for good na sa Pilipinas. Okay? Ang susunod naman ay, so ayan, ang panghuling pangkabuhayan, kabayan, para sa mga OFW na nagbabalak na mag-for good o kaya magretiro sa Pilipinas, kabayan. Ang panghuli ay tulong pangkabuhayan
sa pag-unlad na samahang sa samahang OFW or Tulong Puso. So ano ba itong business program na ito, kabayan, na hatid sa inyo ng OWA? Okay? Ang programa ito, kabayan, ay para ito sa mga OFW na bumuo ng grupo. Okay? Grupo po ito. Okay? Hindi lang medyo malawak ang nito, ang coverage, kasi maaring ang programa ay maaring gamitin sa startup ng negosyo mo, o expansion ng grupo ng isang OFW, o kaya restoration, okay, restoration ng business ng grupo ng isang OFW. Paano ba gumawa ng grupo? Kailangan nyo po bumuo ng grupo, kabayan. Mayroon tinatawag na micro-size OFW, 5 to 10 members. Mayroon makakuha na 150,000 grant po ito na cash, kabayan, okay? Para naman po sa small size na grupo, 11 to 15, okay? Makakuha po kayo ng 250,000 pesos grant financial assistance para po sa inyong negosyo. Meron din tinatawag na medium size OFW group na may members na 16 up to 30 member na OFW, ay meron makukuha na 500,000 pesos, kabayan, grant cash po ito. At para naman sa large size na OFW na bumuo ng grupo o kooperatiba para magnegosyo, ang members nito ay nasa 31 pataas na meron makukuha up to the maximum of 1 million pesos, kabayan. O diba, napakaganda para sa mga OFW na gusto magretiro o kaya mag-for good sa Pilipinas. At ang panghuli, iyong tinatawag na rebates. So ayan, andito na po tayo sa special project, kabayan. Dito po napabilang ang rebates. Duli akap kapanahon ng kasi ito ng pandemic, pati yung mga project is tabang OFW, okay? Ano po yan? During po yan ng pandemic. Yan ang programa ni President Digong Duterte sa kapanahon na niya. Pero dahil nga usapang pera, outright cash ang gusto mo, galing kang isa kang OFW na gusto mo na magretero, o di ba? Gusto mo nang mag-for-good sa Pilipinas, meron isang option, kabayan, rebates. Okay? OWA rebates. Paano ba kumuha? Paano ba mag-apply nito? Yan ang ating aalamin. Ayan. Ayon po dito, kabayan, ang OWA rebates program ay alinsunod ito sa OWA Act, Republic Act number 10801 na nagsasaad ng pagbibigay ng kaakulang halaga sa mga membro ng OWA na pataas 10 years mahigit. Dapat membro ka 10 years mahigit naghuhulog sa OWA at hindi nakinabang sa anumang programa o serbisyo o benepisyo mula sa ahensya o para ito sa mga OFW na nagreklamo na wala daw sila na avail mula po sa OWA. Ayan, ang OWA rebates ay porsyento lamang ng kabuuang halaga ng contribution natin sa OWA. Hindi ito refund, kabayan, o cashback sa buong OWA contribution mo. Okay? Ibang-iba po ito sa mga sinasabi nga pension, okay? Hindi ito pension, kabayan. Okay? So, magkano ang OWA rebates? Yan, no? O kaya, sinong maaari makakuha ng OWA rebates? Click natin yan. Ang OFW naging member 10 years pataas, okay? Nagbabayad ng 5 o higit pang membership sa OWA. Ayan ang qualified na maging makakuha ng rebates. So, magkano ba ang rebates? Ayan. Ang qualified OFW ay makakatanggap mula sa 941.25 hanggang 13,177.55 batay sa bilang ng kanyang kontribusyon. O, di ba? Napakaliit na halaga, kabayan. Kaya wag mo nang asahan, baka mas mataas pa yung pamasahe yung papunta sa OWA. Kapag halimbawa 5 years ang contribution mo o 5 years kang nakapag-renew tawag ito, tama nga, 5 years yung yung pagbabayad mo sa OWA, naka 5 years ka. Ang makukuha mo is 941.25. Kung naka 6 years ka na pagbabayad sa OWA, 1,129. Ang pinakamataas ay 60 up to
pinakamataas si 70, C70 na may makakuha na 13,177.50. Napakaliit, kabayan. Kaya huwag nyo na asahan yung rebates kasi nga porsyento lamang yung kabayan sa inyong hinuhulog na kontribusyon mula po sa OWA. Kaya mas maganda kung nagbabalak mong magretiro o kundi kaya mag-for good, idi sumangguni ka sa OWA, mag-acquire ka, pagdating nyo mismo sa Pilipinas. Okay, huwag nyo na patagalin. Punta kayo sa OWA, magtanong kayo about sa mga business program na ino-offer ng OWA. Huwag nyo na sana rebates, okay? At saka huwag nyo nang patagalin, kabayan. Kasi pag tumatagal, pag pinatagal nyo pa ng 3 years, baka maaari hindi na kayo qualified na mag-apply sa mga reintegration program, business na inaalok at may kasamang training, inaalok sa mga OFW hatid ng OWA. Okay? So yan lang po, kabayan. Sana meron tayong natutunan sa munting video na ito. At kung meron ka pa mga katanungan about scholarship, meron na akong mga bidyong ginawa, kabayan. Hanapin mo lang sa ating channel at isubscribe mo. At pinutin mo yung notification bell para laging updated sa ating mga ina-upload na video. This is Dads from Dads Info TV mula po dito sa Sudbury, Ontario, Canada. See you soon. Shukran.